Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang iyong lingkod, kaharsaling para sa programang Balitang Reporters Action ngayon. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Sa programa po ng ating Executive Producer Mads Pangulima, pansaw na tayong umupo ng kahit mga 15 minuto para ho may makapag-report sa ating mga kasamahan. Andiyan mula kantabay sa kapaligiran ng Metro Manila at maging sa Mindanao. Okay, sa pagpatuloy nating programang Balitang Reporters Action ngayon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, no? Ika-21 ng buwan ng Muharram 1447 sa Hijriya. Ayan mga kaibigan, tabanayan po natin yung mga balitang reporters ngayon, no? Sa araw na ito, araw ng Huwebes, para ho ating malaman po yung mga kapatiran po natin kung saan umiikot sa buong Metro Manila at maging sa Mindanao. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga kaibigan po natin, maging sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa Middle East, sa Saudi Arabia, saan man dako sa bansang Middle East ay ating, ayan ho, mga kaibigan, antabayanan po natin ang isa pang report mula sa ating mga patrollers ngayong hapon. Ayan mga kaibigan. So napakaganda po ng panahon ngayon dahil ayan po, umuulan-ulan pa rin, no? Wala pa rin tigil yung ating yung ulan dahil siguro sa may thunderstorm o di kaya may kunting pagkulog. Ayan po ang ang pag-asa ay binabalaan na po yung mga ibang bumibiyahe sa laot para ho iwas po sa mga aksidente o mga pangyayari na hindi natin maiwasan. Kaya tama po yan mga kaibigan na yung mga naglalakbay o lumalakbay sa karagatan o saan man ay mas minabuti na lamang na sila po'y tumigil na po sa kanilang mga tahanan. Ang problema naman natin ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, siyempre talagang nagipagsapalaran po yung ating mga kapatiran, lalo na po yung mga fisherman po natin, kahit na bumabagyo, ay sila po'y pumapalaot dahil sa kahirapan ng kabuhayan ngayon. So, siyempre naman, dapat naman ay mabigyan natin ng pansin kaukulan yung mga mahihirap sa ngayon panahon na mabigyan man sila ng kunting kabuhayan, no? Ito problema natin sa ating mga kababayan natin ngayon, yung livelihood, no? Dapat po yung mga livelihood program natin ay wala hong pinipili dyan. Pabor po dapat sana sa mga mahihirap dahil yun po yung mga dapat tutukan ng pansin at sila po yung mabigyan ng pangkabuhayan. Lalo na po ngayon, madalas po ang ulan at bagyo sa ating bansang Pilipinas. Ay katulad po sa diyan po sa may Cebu, no? May lugar po na kung saan ay binaha, no? Marami pong hanggang lagpas na po ng yung kanilang yung tawag dito, baha, no? Tubig diyan po sa may Cebu City. So inilikas na po yung mga inabutan po ng tubig yung kanilang mga bahay. Kaya siyempre sa tulong po ng ating gobyerno na dapat po ay hindi maiwasan yung siyempre mga kapatid, hindi lamang sa bansang Pilipinas po yung mga binabaha, pati na rin sa ibang bansa, sa international ay binabaha din yung mga lugar diyan. Lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas, hindi naman gaano masyado ang tinatamaan. So ito po yung ating mga research po, no, sa mga tinatamaan po ng mga bagyo, mga landslide o ano man diyan ay yung anong tawag dito,
kanina po ay napapanood po natin sa mga telebisyon yung mga report ng mga reporter po sa iba't ibang TV station ay sabi ko sa kanila yung mga lugar na kung saan ayun po narito po ang tabayan po natin ang isang report ni Tit Uyag mula po dyan sa Cotabato Nor Uyag sorry po Nor Uyag mula po dyan sa Cotabato City. Ayan po, alamin natin ang report. Okay, go ahead. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, magandang hapon. Bangsamoro Youth Chairman Bunding magpapatuloy ang serbisyo para sa kabataang Bangsamoro. Sa Cotabato City, hindi tinanggap ni Bangsamoro Chief Minister Agaraw makakuha ang pag-BBQ sa tungkulin ng Youth President Bunding ang kasalukuyan chairperson ng Bangsamoro Youth Commission. Sa isang maikling pahayag, ipinahayag ni Chair Dunding ang kanyang pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at kumpiyansa ng Chief Minister sa kanyang pamumuno. Ipinangako ni Dunding na magpapatuloy ang kanyang walang sawang paglilingkod para sa kapakanan ng mga kabataang Bangsamoro sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Ang pagtanggi sa kanyang resignation na indikasyon ng patuloy na suporta ng liderato ng Bangsamoro at Regional Muslim Mindanao sa paninindigan at dedikasyon ni Chairman Dunding bilang boses ng kabataang Bangsamoro. Mula dito sa Cotabato City, ito si CCM Patrol Sen. Nor Uyag nag-uulat para sa programang Balitang Reporters Action ngayon, CCN News Filipino View. Okay, maraming salamat Nor Uyag sa iyong report dyan po sa may Cotabato City. Particular po dyan sa may BARM. Ano po mga kaibigan? Ano na bang nangyari dyan sa ating mga kababayan po natin dyan? Sana po ay patuloy pa rin na ang mga proyekto na magaganap dyan sa may BARM, no? Sa pamumuno po ng ating kani Haji Morad. Yan. Ayan po mga kaibigan. Siyempre yung mga leader po natin dyan, no? Sana ay magtulong-tulungan po tayo. Magtulungan na lang sana para maiwasan po yung mga hindi kanais-nais sa mga bagay. Actually, yung mga leader po natin, sila po yung mga modelo natin, sila po yung ating tinitingala. At tinitingala po ng bawat komunidad, bawat siyudad o barangay or probinsya para ho maiwasan po yung mga bagay na hindi po ipinag-uutos ng ating dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon po sa kanila na sinabi ng ating Panginoon na wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. So yun po, magbuo tayo, magkaisa, magmahalan, magbigayan, may malasakit sa kapatiran, sa kapwa. Katulad ngayon, madalas pong binabagyo ang ating bansang Pilipinas, kinakailangan po magtulungan at bigyan ng pansin yung ating mga kababayan na kung saan diyan po sa mga lugar na mababa. So, kinakailangan po automatic na yung mga nandiyan po sa mga mababang lugar ay kinakailangan po na mailikas na po yan habang hindi po abutin ng tubig mga kapatid. Yun lang po, no? So, yun. Maraming salamat, Nor Uyag, no, sa iyong report diyan po sa may Cotabato City, particular diyan po sa may BARM. Ayan. Okay, sa mga kapatid natin, mga kababayan po natin diyan sa Cebu City, o maayon nga hapon ganiyong tanan sa atong mga higala na karon sa diya sa Cebu City, nagibaha man daw sila. Ayan. Baha daw. So, ano lang, muampo lang ta sa atong Ginoo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam niyo mga kapatid, yung mga kinakailangan po, yung mga sana po yung mga mayaman po natin na magkaroon ng mga masjid, no? Or masagid diyan po sa mga lugar na wala hong masjid at yan po sana ang gawin natin na project para po mabigyan po, magkaroon po ng Muslim community dyan at mabigyan po ng mga masjid, yung mga lugar na wala pong masjid, para ho magkaroon sila ng, anong tawag dito, para po, kasi ano, napaka-importante po yung
5 times daily prayer, yung ika nga yung adhan, yung bang, no? Na dahil yung bang ayon pa sa kasabihan po ng ating kasamaan dati sa mensahe ng kapayapaan sa DWDD noon ay si Sultan Aliuddin, na sabi niya nasubukan na po yung adhan na yun, yung bang doon sa amin ngayon. May malaking baliti doon na mayroong mga satanas, no, ay takot na takot sila pagka narinig po nila yung bang na yan. Totoo naman, dahil dito nung ako'y nandito pa sa loob ng Muslim compound, Tandang Sora, Quezon City, hindi ko lang matandaan kung nung taon yun, basta nasa 2000 na ata yun 2003 ba yun o 2002, na hindi ko makalimutan na napakalaking bagyo yun. Malakas ang ulan, malakas ang hangin, at halos matanggal na po yung second floor ng aming bahay. Ang ginawa ko, naisip ko, sabi ko, lalabas ako doon sa balkonahe at ako'y pinalakas ko po yung aking bang. Masya Allah. So hindi ko pa natapos yung aking bang ay umupa po yung malakas na hangin at pati yung malakas na ulan. So ganun po ka-importante po. Yan ho, tingnan niyo po mga kaibigan, mapapanood niyo po, makikita niyo po lahat po ng mga lugar na kung saan mayroong mga masjid na halos araw-araw ay marinig, madaling araw, tanghali, hapon, paglubog ng araw, gabi, ay mayroong mga chanting, ibig sabihin yung adhan, no? So malaking bagay po yan dahil natatakot po dyan kasi yung mga ulan, hangin, ay kasama po yung mga demonyo po yan, mga kapatid. Kaya napakalaking halaga po yan, mga kapatid. Okay, meron ho tayong isa pang reporter sa ating programang Balitang Reporter sa Aksyon ngayon. Si Tet Uyag. Okay, go ahead, Tet Uyag ng Cotabato City. Go ahead, Tet. Yes, kasamang kahor. Agad na namatay sa mga tama ng bala ang isang municipal engineer na biktima ng ambush sa barangay Timbangan sa Sharipa Buwak, Maguindanao del Sur nitong gabi ng Miyerkules, July 16, 2025. Ang napatay sa naturang ambush na si Shade Arif Malam ay municipal engineer ng Sharif Saidona Mustafa, isa sa mga bayan na sakop ng Maguindanao del Sur sa Bangsamoro Region. Sakay ng kanyang Toyota Hilux pickup, pauwi na sa sentro ng hindi kalayuan sa Sharipagok, Maguindanao del Sur ang civil engineer na si Malang nang tambangan ng mga armadong kalalakihan na nakaabang sa isang bahagi ng highway sa barangay Timbangan sa naturang bayan. Agad na namatay si Malang sa mga tama ng bala na tinamo nito sa hinang naturang ambush. Nakaligtas naman ang kanyang 3 pang mga kasama sa kanyang pickup truck na niratrat ng mga bala na nag-ambush sa kanila. Mula dito sa Cotabato City, ito si CCN Patrol 795, Tet Uyag, nag-uulat para sa programang Balitang Reporters, Aksyon Ngayon, CCN News, Filipino Views. Okay, maraming salamat, Tet Uyag, sa iyong napagandang report ngayong araw, no? Yan na ba sinasabi natin dyan po sa may Maguindanao, no, part ng Maguindanao. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin natitigilan o tumitigil yung mga pagpaslang, no, o pagpatay na hindi po natin alam kung ano mga motibo, bakit ho pinapatay yung mga kapwa Pilipino. Ayan. So, sana ho ay matigil na po yan, no? Akala natin mga every election, no? Kung malapit na pong election, ay marami na ho mga kapatid natin na pinapaslang o pinapatay na hindi po malaman kung ano mga motibo. So siguro dahil sa itong pinag-aagawan, no? Mismo barangay ngayon pinag-aagawan na. Dati wala dahil walang era pero ngayon may era na. So pinag-aagawan na. Mismo mga kagawad, kapitan ay pinagpapatay. Dapat po masolusyonan na po yan, mga kapatid, mga kababayan, sa panawagan po sa ating mga leader, especially po dyan sa Bangsamoro at saan man, dyan po sa may Maguindanao Sur or Maguindanao Norte o saan mang dako na sakop ng mga region dyan sa may BARM, no? Para ho maiwasan na po yung patayan dyan.
sana ho panawagan sa mga kapatid natin, mga kababayan ho natin na kung mamarapatin po natin na ipinagbabawal po yan yung halimbawa ang Quran naman natin ay pwede ka naman pumaslang ng isang tao na kung sino po yung pinaka-big cause ng kanyang naging kasalanan o malaking kasalanan po. Pero kung kaya po natin palipasin ay pwede natin niyang kausapin at makasakali ay hindi na po gagawin ulit, no? Yung bang repentance ba, yung pagsisisi ay talagang nasa bandang huli. Kaya mga kapatid, kung sakali naman ay yung hindi mo na kayang tiisin, no? Wala ka ng pagtitiis, ay yung kung sino po yung may kagagawan o gumawa ng karumal-dumal na bagay, ay yun lang po ang pwedeng gagantian. Hindi po pwedeng halimbawa kamag-anak din ito o ano to, wag ho mga kaibigan. Kung sino po yung may kasalanan, yun lang po ang papatawan ng kasalanan. Ayan po mga kaibigan. So, maraming salamat sa iyo, Tet Uyag, at si Nor Uyag, dyan po sa may Cotabato City. Ayan, magkapatid po yan, yung mga reporter ho natin sa ating CC News Filipino Views. Magaling naman itong ating executive producer, President, National President Mads Panglima. Nagkita kami ng personal noong 2022 ata yun kami po nag-expo ng One Up Time dyan po sa may Macdo, na kung saan dyan po sa may parang road, no? Sa harapan ng ngayon ngayong yung mall na ginawa dyan po malapit sa simbahan, dyan sa DXMS, yung ICC, ICC, sorry po, SKC, yan, SKC pala, sorry po, ICC tuloy. Ayan po, International Criminal Court, no? Ayan po, meron tayong mga nababasa o nakikita ng mga report, no, pahayag, na itong ating masipag at magaling mabait na senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa ay papatawan naman ng bigyan daw ng kaso sa ICC na naman. Okay. Okay, may report pa rin si Tit Uyag. Ayan po. Okay, Tit Uyag, go ahead. Ayan po. Okay. Kasamang kahar, balita naman tayo na maganda-ganda mula sa Bangsamoro Government. Inanunsyo ng Bangsamoro Government nitong Hulyo 14 ang pagsisimula ng pagtatayo ng Bangsamoro Endowment Call and Guidance Center sa Kalanganan 2, Cotabato City bilang bahagi ng kanilang advokasya sa moral governance at pagpapalalim ng kaalaman sa Islam. Ayon kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, ang nasabing center ay magiging sentro ng moral at relihiyosong paggabay, hindi lamang para sa mga mamamayan ng town, kundi pati sa pandaigdigang komunidad na interesado sa dawa Islamia o pagpapalaganap ng Islam. Bangsamoro ang kanilang relihiyon, sila ay magiging mabubuting Muslim din ni Chief Minister Makakwa. Dagdag pa niya, ang BACGC ay magsisilbing regulatory at coordinating hub para sa mga Islamic scholars sa rehiyon. Layunin ng proyekto na magsilbing tulay sa kaalaman, paninindigan at panlipunang pagbabago na nakaangkla sa mga pamantayan moral at katuruan ng Islam. Ito rin ay tugma sa pangkalahatang advokasya ng BAM sa moral governance, isang pamahalaang may pananagutan sa Diyos, bayan at batas. Mula dito sa Bangsamoro Government, Cotabato City, ito si CCN Patrol 795. Tet Uyag para sa programang Balitang Reporters, aksyon ngayon ng CCN News Filipino Views. Okay, maraming salamat Tet Uyag sa iyong pangalawang report. Maganda po yan, no? Dapat ho, tama po yun yung ating mga minister yan, yung ating mga leader dyan na may sapat naman na kakayanan. Dapat po ay kanilang gawin ang kanilang kapabilidad para ho maayos at mas marami pang mga proyekto,
mas marami pang magawa, especially po yung nabanggit niyo po na pang-Islamiko. Nararapat lang po yan. Sana magkaroon dyan sa part ng Maguindanao or sakop ng BARM na may palaganap ng maayos yung ating pang-Islamiko. Dahil yan po ang isa pong mga gamot ng mga hindi po pagkakaunawaan, no? Katulad ngayon, dito sa Metro Manila ay maraming mga kababayan ho natin dito na minsan ay hindi po nagkakaintindihan. Ayun, hindi lang suntukan kundi nauwi sa patayan. Sana po mga kapatid ay panawagan po na mas maganda yaw, sabi ng Panginoong Allah, na magtiis tayo, no? Yung sabar. Dahil lahat ng mga sabar ay yun po yung mga malapit sa ating nag-isang Diyos, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat na rin kay Kuya Leo Ribustillo, who is watching from Valenzuela or Ugong, Barangay Ugong. Ayan, kumusta na pa kayo dyan? Kumusta pa kayo dyan, Kuya Leo? Si Kuya Jerry Lazaro at si Kuya Miko Lazaro. No, yung pag-atim po namin ng kanyang kaarawan, kasama ho natin si Executive Producer Mas Pangulima noong nakaraang ilang buwan na ngayon, no? 2 buwan pa lang ata nakalipas. No? So, alhamdulillah, pasalamat po tayo sa ating Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ayan ho mga kaibigan, patuloy pa rin ang ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Ngayong hapon, ulitin po natin, ngayon po ay ika-21 ng buwan ng Muharram Hijri sa 1447. Ito'y isa sa mga karamihan sa ating mga kapatirang mga Muslim na hindi po nila ito napapansin itong buwan ng Hijriya. Ibig sabihin, itong Muharram ngayon. Ito po yung bagong taon ng mga kamusliman sa buong sanlibutan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong sanlibutan ang pagsiselebrasyon or paggugunita, no? Paggugunita sa ating bagong taon ngayong Muharram 1447 na. Nakaraan 1446 na. So malapit na naman ang ating Ramadan, no? Ang Ramadan po natin ay February 28, pero tentative po yun. So, ibig sabihin, bago ho tayo mag-umpisa ng ating Ramadan sa 2026, February 28 po ang nakalagay, pero tentative pa yun, ay meron tayong pamamaraan na kung saan sinusunod ayon sa paiwatig ng ating idolong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na sumo rilati pa ingumma alaikum ayakdalo sabaan ayaw nabuburo na tayo, ha? Yun. So ibig sabihin, sabi ng sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-ayuno kayo, mag-umpisa kayo mag-ayuno kung inyong makita ang unang duklay ng buwan sa unang araw ng Ramadan. Okay, magbalik naman ang report si Tito Uyag. Okay, Tito Uyag, go ahead. Go ahead, Tito Uyag. Kasama ka. Pinasalamatan si MILF Chairman at UBJP President Alhaj Murad Ibrahim sa kanyang pag-endorso at naging tagumpay sa nakaraang eleksyon. Sa isang pagpupulong sa pagitan ni Senator-elect Kiko Pangilinan at MILF Chairman at UBJP President Alhaj Murad Ibrahim, ay pinasalamatan ni Senator Pangilinan ang liderato ng MILF at UBJP na naging malaking bagay ito sa kanyang tagumpay sa nakaraang eleksyon. Matatandaan na isa si Senator Pangilinan na bumisita sa Camp Darapanan noong campaign period at formal na inendorso ng MILF at UBJP bilang official candidates ng partido. Sa kanyang mensahe, isa umano sa di malilimutang experience ni Senator Pangilinan ay ang kanyang pagbisita sa Camp Darapanan kasama ang misis nito na si Sharon Cuneta. Inilatag din nito ang mga programa at polisiya na nais niya para sa Bangsamoro people. Mula dito sa Cotabato City, Maguindanao del Norte, ito si CCN Patrol 795 Tet Uyag
para sa programang Balitang Reporters Aksyon Ngayon ng CCN News Filipino Views. Okay, maraming salamat muli kay Tit Uyag. Ayan po, dapat po sa mga kababayan ho, mga kapatid natin na mga nanalo po na binuto ng ating mga kababayan itong nakaraang midterm election 2025 ay siyempre si Pangilinan po ay pumunta ata dyan sa Mindanao, no? Humingi ng tulong. So tinulungan nata ng mga kapatid natin dyan, mga Muslim sa Mindanao. So yan po ang dapat, no? Gumawa sila ng mga proyekto kung saan po yung mga karamihan sa mga tumulong sa kanila, no? Para ho sa loob ng 3 years hanggang another 3 years o 6 years, kasi ang term ng senador ay 6 na taon. Kung 6 na taon ang presidente at vice-presidente, ganun din po ang kanilang term sa kanilang panunungkulan bilang senador. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito po ang iyong lingkod, Kahar Saling, para sa programang Balitang Reporters Aksyon Ngayon sa ating Executive Producer Mads Pangulima. So, pansamantalang tayo po ay mamamaalam muna. Magkita-kita tayo sa sunod na araw at sa Lunes ang ating programang Alamin ng Katotohanan mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat.